Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Holiday Thursday, April 9, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Simula April 15, ipapatupad ng DOTR ang Service Contracting Program. Mga tsuper at operator ng public utility vehicles makatatanggap na ng subsidiya mula pamahalaan, pati diskwento sa produktong petrolyo. Presyo ng diesel, posibleng bumaba sa susunod na linggo matapos ang US-Iran ceasefire. Mga nasa likod ng umano'y planadong pagpapakalat ng disinformation sa social media tungkol sa kalusugan ni PBBM. Tinutugis na. VP Sara Duterte may maaanghang na mensahe. Bunsod ng krisis sa krudo, ilang BPO workers humahanap na ng ibang pagkakakitaan habang wala pang sagot sa kanilang hiling na work from home setup. Safer Cities Initiative ng DILG ipinatutupad na rin sa Antipolo City. Mahigit 48,000 na violators nahuli sa Metro Manila sa paglabag sa mga city ordinances. At sa showbiz, Cyril Manabat bumuelta sa bastos na post ng isang TNVS driver. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Service Contracting Program para sa mga Public Utility Vehicles o PUV na magbibigay ng bayad na 40 hanggang 100 pesos kada kilometro sa mga driver at operator. Magkakaroon din ng hindi bababa sa 20% diskwento sa pamasahe ang mga pasahero. Ayon sa Pangulo, sisimulan ito ng Department of Transportation ngayong April 15 at sasaklaw sa humigit kumulang 50,000 PUVs, 1,000 operators at nasa 15 milyong pasahero nationwide. Ipatutupad ang programa sa mga oras na hindi rush hour para matiyak na may masasakyan pa rin ang mga commuter kahit off-peak hours. May GPS monitoring din ang mga sasaling PUV para matiyak ang aktwal na biyahe at maayos na serbisyo. Nagpulmuli ang Uplift Committee upang talakayin ang pinakahuling development na nangyari sa Middle East, pati na mga hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto nito sa ating bansa, lalong-lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Kaya naman, simula April 15, ipapatupad ng DOTR ang Service Contracting Program. Umaalma na ang ilang BPO workers dahil wala pa rin kasigurahan na mabibigyan sila ng flexible work arrangement sa gitna ng nagpapatuloy na oil crisis. Sa gitna nito, nanguna ang Pilipinas sa competitiveness ranking sa global outsourcing. Pero, reklamo ng BPO workers ay hindi naman ito nararamdaman ng kanilang bulsa. Ang balitang ito ni Ace Cruz. Pinag-iisipan ng call center agent na si Antonio na maghanap na ng dagdag na pagkakakitaan. Hanggang ngayon kasi, wala pang desisyon ng kanilang kumpanya kung papayagan sila mag-work from home sa gitna ng krisis sa petrolyo. Malaking gastos anyang pamasahe kaya't kailangan ng dagdag na kita. Yung mga joyride na yan, malaki daw kita sa ganyan kaya pwede. Pwede siguro. Kumbaga alternate kada day off. Hamon din ito sa pagbabudget ni Sasa na isa ring call center agent. Dati parang sabihin na natin na every sahod, ganyan, makakapag-grocery ka ng worth 10,000. So ngayon, medyo bababaan mo na kasi maglalaan ka for the 15 days na allowance mo. Ayon sa BPO Industry Employees Network, marami pa rin ang naka-onsite duty sa kabila ng panawagan na magpatupad ng flexible working arrangement. Sa issue daw ng data security at
mas yung paniniwala ng mga employers na mas productive ang mga workers on-site. Pero babalikan naman natin, nung pandemic, nung global pandemic, mas lumago yung yung BPO industry nung mga panahon na yon. Kasabay nito, ang hirit ng BPO workers na itaas ang kanilang allowance para sa internet at kuryente para sa work from home arrangement. Kung hindi naman mapagbibigyan ito, hiling nila ay itaas ang kanilang transportation allowance. Sa datos ng Global Outsourcing Talent Index na Ataraxis, nangunguna ang Pilipinas bilang global outsourcing destination at naungusan ng Malaysia, India at iba pang bansa. Kabilang sa pinagbatayan ay ang labor cost, English proficiency at kakayanan ng mga manggagawa. Pero ayon sa grupo, sana ay maramdaman ito ng bulsa ng BPO workers. Mababa talaga yung sahod sa Philippine BPO industry. For example, sa US counterparts, a US agent can earn $15 to $38 per hour, while Filipinos, on the other hand, average I can only earn $2 per hour for the same job. Kaya't kabilang sila sa mga ngalampag sa pamahalaan sa Mayo 1 Labor Day para igiit ang taas pasahod at pagbasura sa oil deregulation law at VAT sa produktong petrolyo. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Umaaray na ang isang grupo ng mga mangingisda sa Navotas City at umaapela ng agarang tulong sa pamahalaan dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa kalihim ng alyansa ng mangingisda ng Navotas na si Rosemary Reyes, panahon na para agad aksyonan ng national government ang hinaing ng kanilang sektor. Lalo't nakatanggap na ng cash aid ang iba pang sektor tulad ng transport groups. Bagamat may ilan nang nakatanggap ng tigli 5,000 pisong ayuda, hinaing nila na maisama naman sa ayuda ang ilan pang mga mangingisda, kabilang ang ipinangakong cash assistance at iba pang tulong mula pamahalaan. Sana po ay yung sinasabi nilang binabalita nilang bigas at tulong para sa yung ayuda na cash assistance para sa mga mangingisda. Talo pa ako sa gastos. Ang huli lang 1.3. Sa diesel kapos pa na wala akong pagkunan pagkaan eh. Di sa dagat lang din kami umaasa eh. Hindi ko pwedeng di papalaot. Kailangan pumalaot eh. Diyan lang kami kumukuha ng namin kailangan sa araw-araw. Good news naman mga ka-A to Z, posibleng magkaroon po ng big-time bawas presyo ng langis sa susunod na linggo matapos bumagsak ang presyo sa world market sa unang 3 araw ng trading, kasunod ng inanunsyong tigil putukan sa pagitan ng US at Iran. Tansya na maaaring umabot sa 7 pesos ang bawas sa kada litro ng diesel, 3 piso naman ang tapyas sa gasolina, habang 5 piso ang ibababa sa kerosene. Pero paalala ng Department of Energy, huwag munang umasa na babalik agad sa pre-war levels o yung halos nasa 50 pesos kada litro ang presyo ng krudo at petrolyo. Paliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin, mananatiling mataas ang presyo hanggat hindi ganap na nalulutas ang mga aberya sa supply at paghatid ng langis mula sa gitnang silangan. Panawagan para sa pakikipagkapwa ang mensahe ni Pangulong Marcos sa paggunita ng Araw ng Kagitingan ngayong ika-9 ng Abril. Isang napapanahong paalala sa harap ng tensyon sa gitnang silangan. Sa Intramuros, Maynila naman, sinariwa ng kasundaluhan at Grupong Republika Pilipinas ang mga eksena ng kabayanihan ng mga Pilipino noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ang pagbibigay buhay ng Grupong Republika Pilipinas sa sagupaan sa pagitan ng puwersang Hapon at mga tropang Amerikano at Pilipino noong World War II. Sa harap ng mga mag-aaral at turista sa makasaysayang Intramuros, isinadula ang Battle of Manila bilang paggunita sa Araw ng Kagitingan ngayong April 9. Nagsagawa rin ng Philippine Army Reserve Command at ROTC unit sa Metro Manila ng taunang Lakad Kalayaan upang sariwain ang kalunos-lunos na pinagdaanan ng mga sundalo at sibilyang Pinoy at Amerikano na puwersahang pinaglakad sa mahigit 100 kilometrong Bataan Death March. Isabuhay natin
ang mga nagawa ng ating ninuno noong araw ng World War II. Huwag natin kalimutan ang kanilang ginawa para sa ating bansa at para sa ating mga Pilipino. National Shrine naman sa Pilar, Bataan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-aalay ng bulaklak para sa mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa kalayaan. The story of Bataan is a cornerstone of our national identity and a guiding light for the generations that follow. Kinilala rin niya ang kontribusyon ng post-war veterans at ipinangako ang mga benepisyo para sa kasundaluhan. The sacrifices of those who came before us demand vigilance, unity, and the continuing willpower to act in the present. Sa harap ng patuloy na banta ng digmaan sa gitnang silangan, nanawagan si PBBM sa mga Pilipino ng pakikipagkapwa. Dapat natin kilalanin na ang bawat isa ay may parehong pangangailangan, may parehong pangarap, at may parehong pinagdadaanan. Nito lang April 8 nang magkasundo ang Iran at USA ng pansamantalang tigil putukan na pansamantala ring pumawi sa mga pangamba ng pagkalat ng digmaan sa malaking bahagi ng mundo. Samantala, sumentro naman ang Day of Valor message ni Vice President Sara Duterte sa pagtuligsa sa anyay mga dayuhang institusyon na nangingialam umano sa soberanya ng bansa. Sa isang video message, kinilala ni VP Sara ang kabayanihan ng mga Pinoy na nakipaglaban para sa tinatamasa nating kalayaan. Bagay na anyay dapat bantayan, lalo't nahaharap ang kasarinlan sa anyay banta ng panghihimasok ng mga dayuhan. Mababatid na patuloy na nasa detensyon ang ama ng bise na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Naharap ang dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng umano'y sistematikong pagpatay sa mga Pilipino sa ilalim ng kanyang war on drugs. May kakayahan tayong pamunuan ang ating sarili at pairalin ang ating sariling mga batas sa ilalim ng ating sariling mga hukuman. Ang anumang pagtatangka ng mga banyagang institusyon na manghimasok sa ating hustisya ay isang tuwirang hamon sa kalayaang ipinaglaban ng ating mga bayani sa Bataan. Binatikos naman ng palasyo ang pahayag ni VP Sara Duterte na binigo umano ng Estado ang mga Pilipinong sundalo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang tunay na mandato ng mga sundalo ay paglingkuran ng bayan at hindi ang politikal na interes ng pamilya. Ang anya ay uhaw na uhaw sa kapangyarihan, katulad ng mga matagal nang nakaupo sa pwesto at maagang ikinakampanya ang sarili para sa halalan. Git ni Castro, posibleng nabibigo lang ang mga kaalyado ng Vice Presidente dahil hindi nagtagumpay ang umano'y balak na mapatalsik si Pangulong Marcos para agad maitalaga si VP Sara bilang presidente. Hinihikayat naman ng publiko na huwag malinlang ng mga grupong may pansariling interes sa kapangyarihan. Tinutugis na ng Presidential Communications Office ang mga nasa likod ng biglaan at umano'y planadong pagpapakalat ng disinformation sa social media patungkol sa kalusugan ni Pangulong Marcos. Ito ay matapos kumalat ang mga post na nagsasabing may stage 4 cancer umano ang presidente at nakakonfine umano sa isang pribadong ospital at nasa kritikal na kalagayan di umano. May ilang post din na nag-aakusa sa media at gobyerno na gumagamit umano ng lumang larawan para magmukhang maayos ang kalagayan ng Pangulo. Ayon kay Communications Secretary Dave Gomez, tinitipon at idodokumenta ng PCO ang bawat post, komento at kasinungalingan bilang posibleng ebidensya sa korte para masampahan ng kaso. Matatandang nauna na ang nagsampa ng reklamo ang PCO laban sa mga nagpakalat ng pekeng balita tungkol sa umano'y nalalapit na energy lockdown. Samantala sa gitna ng patuloy na pag-iingay at pag-dedma sa impeachment, nag-iwan pa rin ng mensahe si VP Sara Duterte kaugnay sa kumakalat na may sakit umano si President Marcos. Good luck sa kanya. Isang
Major career moment para kina Ann Curtis at Mimi Ya. Matapos silang makaharap at ma-enjoy na ma-interview ang Hollywood stars na sina Anne Hathaway at Meryl Streep sa press tour ng The Devil Wears Prada 2 sa Tokyo, Japan. Ito ang ipinasilip ng 20th Century Studios of Philippines sa kanilang mga post patungkol sa Japan Junket. Sa video, makikitang rumarampa sa red carpet ang dalawa at hindi na itago ang kanilang kilig habang pinaghahandaan ang pagharap sa cast ng inaabangang sequel. Nakipagkamay pa si Ann Curtis kay Meryl Streep at Anne Hathaway habang si Mimi Ya nakayakap pa ang dalawang Hollywood icons sa kanilang interview. Pinuri naman ni Meryl si Mimi Ya matapos mapansin ang kanyang red dress maging ang pagpansin ni Anne Hathaway sa shoes ni Anne. Kinilig naman ng fans na tila lucky moment na ito ng dalawa. Patuloy ang global press tour ng pelikula habang nakatakdang ipalabas sa mga sinihan sa Pinas ang The Devil Wears Prada 2 sa pagtatapos ng Abril. Susunod, mahigit 48,000 violators nahuli sa Metro Manila dahil sa paglabag sa city ordinances sa ilalim ng Safer Cities Initiative. At Maynila, handa na sa Earth Day Million Trees Fun Run ngayong Sabado. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Ilang araw pa lang mahigit 48,000 violators na ang nahuli sa Metro Manila matapos simulan nitong Lunes ang Safer Cities Initiative. Kaugnay ito ng mahigpit na pagpapatupad ng city ordinances laban sa inuman sa kalsada, pagbibidyoke ng 10 oras ng gabi at paglabag sa curfew. At ngayon sumunod na rin ang ilang kalapit na lungsod sa pagpapatupad nito tulad ng Antipolo City sa Rizal. Si Kim Salinas may balitang A to Z. Huli ang libu-libong individual sa paglabag sa city ordinances sa National Capital Region sa loob pa lang ng 2 araw. Kaugnay ito ng Safer Cities Initiative na ipinatupad ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya simula nitong Lunes, April 6. Meron po tayong kabuang 24,881 na total ng violators na meron po ding makokolekta ang ating mga local government units na nasa 5,674,750,750 kung sakasakali man po na ang lahat ng ito ay magbabayad at hindi po sila mauuwi sa pagkakakulong. Ang pinakamataas na bilang ng mga nahuli ay sa Southern Police District na sumasakop sa mga lungsod ng Makati, Taguig, Las Piñas, Pateros, Parañaque, Pasay at Muntinlupa na umabot sa mahigit 12,000 violators. Ang pinakamarami po dyan ay yung nag-violate po ng drinking natin and smoking in public places. Sumusunod po dito ay yung ating mga minors na nag-violate po sa kanilang mga curfew hours. Kabilang sa mga ipinatutupad ng mga ordinansa ay pagbabawal sa inuman sa kalsada, pagbibidyoke sa labas ng bahay at paggalagalang mga bata ng pasado alas 10 ng gabi at paglalakad sa kalsada ng walang t-shirt. Bagamat pilot run pa lamang ito sa Metro Manila, ipinatutupad na rin ito ng ilang karatig lungsod katulad ng Antipolo City. Sa 119 po na ito is 4 po ang nag-violate ng traffic code, 28 po sa curfew. Meron tayong 25 sa naked, tapos 17 naman po sa public drinking or drinking in public places. Agad namang dinala sa Lingap Kabataan Center ang mga nahuli para sa pagpapayo at pagbibigay disiplina. Sa ilalim ng City Ordinance 2017-818, magmumulta ng 2,000 piso ang mga magulang ng bata, pero kung walang pambayad ng multa, ay magsasagawa ng community service ang magulang sa loob ng 2 araw. Pansamantalang nasa pangangalaga ng mga house parent ng City Social Welfare Development ang mga minor de edad. Nilinaw naman ng PNP na ang hakbang na ito ay para sa seguridad ng publiko. Para po ma-prevent ang crimes na nangyayari po sa ating city. Hindi po para mang-intimidate or manakot ng mga tao sa mga bahayan po. Naglaan na rin ang lokal na pamahalaan ng karagdagang public safety enforcers para mas mapaigting ang seguridad sa lungsod. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Habang patuloy ang matinding init, kanya-kanyang paandar naman ang mga residente ng Barangay Paligsahan sa Quezon City para maibsan ang malagkit na panahon. Ang ilan na nga naglagay na ng improvised o inflatable pool sa tabi ng kalsada. Lalo't praktikalaan nila ang gastos kung sa tabi-tabi na lang naglalagay ng paliguan. Pero mahigpit po na ipinagbabawal ang paglalagay ng pool sa mga pampublikong kalsada dahil sa right-of-way at kaligtasan ng lahat. Sinita ang maraming pamilya na humaharang na umano sa kalye at nakakasagabal sa mga dumaraan. Paalala ng otoridad, huwag gawing paliguan ang kalsada at sa loob na lang ng bakuran o bahay magpalamig habang matindi ang init. Nasita na po sila ng barangay at napagsabihan na po na hindi sila pwede sa labas. Huwag po sa kalsada kasi bawal nga po ngayon at lalo na mainit naman ang panahon, dito na lang po sila sa loob. Pinatatawag ng House Justice Committee ang NBI Chief at ang abogado ni VP Sara Duterte para sa susunod na pagdinig sa impeachment complaint sa April 14 laban sa Vice Presidente. Inatasan ng komite si NBI Director Melvin Matibag na dumalo at isumite ang mga record ng investigasyon sa umano'y death threats ni VP Sara laban kay Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Habang bilang naging Chief of Staff sa Department of Education mula 2022 hanggang 2023, pinagsusumiti din si Attorney Michael Poa ng mga dokumento ng DepEd sa Commission on Audit kaugnay ng paggamit at liquidation ng confidential funds. Nanganganib mabasag ang bago pa lang na ipinatutupad na ceasefire sa pagitan ng US at Iran. Matapos muling sumiklab ang karahasan sa Lebanon, ilang oras lang matapos ang kasunduan. Matinding airstrikes ang inulunsad ng Israel sa Beirut at iba pang bahagi ng Lebanon kung saan umabot sa higit 180 ang nasawi at halos 900 ang sugatan. Bunsod nito nagpakawala rin ng mga rocket ang Hezbollah patungo sa Israel at inaakusahan nito ng paglabag sa layunin ng tigil putukan. Pero giit ng US at Israel, hindi kasama ang Lebanon sa saklaw ng ceasefire. Dahil rito nagbabala na ang Tehran na posibleng maudlot ang mga nakatakdang pag-uusap sa Pakistan ngayong Biyernes habang lalong tumindi ang pangamba na lumawak pa ang digmaan sa Middle East. Viral na naman ang Filipina content creator na si Niana Guerrero matapos mapansin ng ilang miyembro lang naman ng BTS ang kanyang dance cover ng kantang 2.0. Nakatanggap ng likes ang video mula kina RM, J-Hope, Jimin at Jungkook at nirepost pa nga ito ni Jungkook. Sa Instagram, ipinakita ni Niana ang kanyang suabe at malinis na dance choreography habang nakatag din ang official account ng BTS sa kanyang post. Matatandaang hindi ito ang unang beses na napansin si Niana ng BTS group dahil nilike at nirepost din ni Jungkook noong Marso ang dance cover din niya ng Hooligan na bahagi ng pinakabagong album ng grupo na Arirang at inilabas din nitong Marso lang. Million steps for million trees. All systems go na para sa A Run for a Million Trees and Earth Day celebration sa darating na pong Sabado yan, April 11, sa Quirino Grandstand sa Maynila. Pangungunahan ito ng Million Trees Foundation Inc. at QBE Foundation bilang isang malaking aktibidad para sa watershed rehabilitation, urban greening at climate action. Inasahan naman ng libo-libong participants. May 5K, 10K at 16-kilometer categories ang fun run at may katumbas na punong itatanim sa kanyang pangalan ang bawat runner. Ang malilikom pong pondo mula sa Fun Run ay gagamitin para sa mga proyektong nakatuon sa pagpapanumbalik ng mga kritikal na watershed sa Luzon. Bukas din ang on-site registration po sa mismong araw ng event habang tuloy-tuloy rin ang online registration para sa virtual run hanggang April 30. Kaya naman run for a million trees na.
Sa aming pagbabalik, bawal ang bastos. Cyril Manabat, bumuelto sa pambabastos online ng isang CNVS driver. At Bini, inilabas na ang music video ng kanilang new single na Blush. Susunod na yan, dito lang sa Balitang A to Z. Hindi palalampasin. Mainit na usap-usapan ngayon ang issue ng pambabastos sa aktres na si Cyril Manabat matapos umano siyang i-sexualize ng isang CNVS o Grab driver online. Buwelta ni Cyril, aaksyonan niya ito. Samantala, Nations girl group Bini, inilabas na ang music video ng kanilang new single na Blush. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Walang uurungan at dapat aksyonan. Ito ngayon ang mainit at palaban na komento ng aktres na si Cyril Manabat matapos kumalat online ang post ng isang TNVS o Grab driver na si Boss Toyo Mansi tungkol sa kanya nang maging pasahero niya kamakailan ng aktres. Bastos at tila walang prenong sinexualize pa si Cyril matapos maglabas ng hindi kaaya-ayang komento ang driver sa social media na tumutukoy sa aktres. Agad na kumalat online ang post ng driver at ikinagalit ng marami ang nakakadiring insidente. Hindi naman pinalampas ni Cyril at nagbabala na hindi niya hahayaang makalusot ang ganitong uri ng asal. Dahil dito, umapila ang marami ng accountability sa driver at respeto sa kababaihan. Sa gitna ng kontrobersiya, agad namang umaksyon ang Grab Philippines at humingi ng paumanhin sa aktres. Sa statement na inilabas ng Grab, sinasabing kasalukuyan ng naka-under preventive suspension ang driver na nambastos sa kapamilya aktres. Iginiit din nila ang kanilang zero tolerance policy laban sa anumang uri ng misconduct para mapanatili ang kaligtasan ng kanilang mga pasahero. Habang kinundi na naman ng Gabriela Party List sa pangunguna ni Representative Sara Ilago ang pahayag at sinabing hindi ito palalampasin at kailangan ng karampatang aksyon para hindi basta na lang mapalampas ang pagbabastos sa kababaihan na hanggang ngayon ay umiiral sa lipunan. Are you ready to blush, blooms? Inilabas na ng Nations girl group Bini ngayong Huwebes, April 9, ang official music video ng kanilang new single na Blush. Bahagi ang naturang awitin ng kanilang highly anticipated extended play na Signals na may 6 na songs. Kabilang rin ang naturang kanta sa kanilang ipe-perform sa inaabangang Coachella Valley Music and Arts Festival sa California, USA sa April 10 at 17. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Tag-init na nga, kaya naman ang ilan sa atin nagsimula ng mag-outing kasama ang pamilya at mga kaibigan. Pero bakit ang outing tila nagkaroon ng kakaibang twist? Panoorin. What times what? Okay. 8 times 4 na. 8 times 4? Pwede plus na lang. Yan ang Summer Class. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Huwebes ay mula sa founding Prime Minister ng Singapore na si Lee Kuan Yew. Ang sabi niya, ang ligtas at maayos na lipunan ang siyang pundasyon ng tunay na pag-unlad. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.